Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan. Kabayan Gemini. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 1 to 8, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading, at energy mo lang talaga gusto mong makuha mo natin. Para sa details, punta kayo dyan sa akin description below or pumunta kayo sa YouTube mismo na dyan po yung link ng aking FB. I-message nyo ko sa messenger para sa details. General reading, hindi mo to personal reading, okay? Energy reading tayo, vice versa. Okay, tingnan mo natin Gemini. Gemini, nandito yung sitwasyon na nagiging mabagal ang lahat ng sitwasyon. Pwedeng nahandun sa point na yon o may mga bagay o sitwasyon ka na hanggang ngayon is hindi mo pa rin kayang ma-accept. Pwedeng nahandun sa point na yon. O may mga bagay o sitwasyon na ikinalulungkot mo. O may mga bagay o sitwasyon na hindi mangyari-nyari o hindi maganap-ganap, pwedeng nahandun sa point ngayon. Pero nahandun naman yung confident mo, sa nakikita ko sa'yo. May mga bagay ka na iniisip na gusto mo i-pursue. Pwedeng nahandun sa point na nagkakaroon ka ng choices in life or pwedeng may mga bagay o sitwasyon na kailangan mong desisyonan or kailangan mong harapin. Sa iba sa inyo, nahandun ka sa point na may mga bagay ka na tinitimbang or pwede rin na may mga obstacle na tinatahak or tatahakin or pwede may mga ini-illusion ka lang din para sa iba. Nandito yung point na yes, I know na there's a deep wound or there's a battle happen into you, sa'yo, sa nakita ko sa'yo dito, pero nahandun yung point na pinipilit mong makayanan o pinipilit mo na pagtiyagaan maybe or pinipilit mo yung sarili mo sa situation. You try to make it balance yung mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Sa ngayon, pinipilit mong maintindihan o intindihin yung mga bagay-bagay o sitwasyon, nandun yung point din na maaring sa iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng understanding o nagkakaroon na kayo ng kamalayan in some aspect of your life. Yun nga lang, hindi maiiwasan na pabalik-balik itong sitwasyon na to or nahahata ka ng sitwasyon. Nandito yung pag-iisip na you want to achieve something. May mga bagay din na gusto mong maging stable. May mga bagay na gusto mo na ng kasaganaan o mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay. Nandito yung may mga bagay ka na kinikim-kim o dinadamdam na lang. Nagkakaroon naman ng layunin o nahandun yung point na may mga, kumbaga, you are more on focus to objective o may mga pagpaplano akong nakikita sa iyo. Nandito rin yung point na may mga bagay ka na actionan or may mga goal ka na gusto mo actionan to make it real. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Mas ginagamit mo ngayon yung common sense mo, yung talino mo. Kumbaga, nagtitik advantage ka palagi sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pwede rin sa iba sa inyo is mas more ka nagpo-focus sa mga bagong plano o bagong layunin na meron ka ngayon or nagkakaroon na ng pagbabago when it comes sa mga pananaw sa kinabukasan or kinakailangan ito. Andito din magkakaroon ng mga kasiyahan, recovery or need to recover or na situation or to heal the situation. Sa iba sa inyo is may mga abundance situation or mga celebration na magaganap o ikaka-celebrate sa iba sa inyo. Kumbaga, handle yung point of you need to save money ang sinasabi dito and be grounded ang sinasabi din dito. Kumbaga, handle din yung pagpa-progress ng mga bagay o sitwasyon mo sa buhay mo sa nakikita ko sa iyo ito. Is more on planning, ako nakikita sa iyo, may mga time daw na makakaramdam ka ng pagod. O may mga bagay o sitwasyon ka na mas more kang magiging more on wiser and stronger this time. Andun din yung point na siguro baka kinakailangan mo rin magkaroon ng acceptance o may mga situation na you need to leaving behind or kailangan mong i-release o i-let go sa buhay mo para mas makapag-move on ka ng maganda or mas gumaang yung situation mo, So, iba sa inyo may mga travel, malayo man o malapit yan. May mga travel ako sitwasyon, there's a departure ako na nakikita sa iba sa inyo. Magkakaroon ng mga getting together, pwedeng close relationship, family unity, reunion, pwedeng sa iba is may mga surprise parties, event, pwede may mga ikasisiya, pwedeng dito is a community or teamwork para sa iba, or pwede rin naman na may mga achievement kayo na marireceive o magaganap. Within the 4 days, 4 weeks, 4 months, or 3 to 5 months yan, pwedeng nahandoon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is baka may mga
pag-uusapan kayo related sa mga tensyon na hindi pa totally nare-resolbahan. Kasi may mga tensyon na hindi pa nare-resolbahan no, sa nakikita ko dito. Na maari yun na hanggang ngayon is kim mo pa yun sa sitwasyon mo. May doon sa group of person ako na nakikita sa'yo dito. Hindi ko lang alam kung sino sila or maybe isa man siya, dalawa, tatlo or group man sila sa iba, sa inyo is nandun yung point na pwedeng hindi kayo naging good term or pwedeng nagkaroon kayo ng distance, nagkaroon kayo ng boundaries or pwede rin naman na may mga sitwasyon o may mga tao ka na ayaw mo talagang kausapin o kaya ini-ignore mo siya or ini-ignore ka niya. Sa iba siguro handun yung point na baka binilak mo na sa buhay mo or binilak ka niya. Pwedeng nahandoon sa point na yun, nagkakaroon or magkakaroon ng financial problem sa iba. May mga time daw naman na nakit yung ulo mo o yung paa mo, kaya mag-ingat ka na lang din. Siguro pagka overthinking ka talaga medyo ganun o kaya kung busy ka, pwedeng nahando sa puno yung mga bagay ka na inisip, di ba? Pwedeng dun magiging yun, na doon yung magkakaroon ng mga problem sa inyo. Sa inyo, kung may mga pinagpupuyatan kayo, siguro pinagpupuyatan or kulang ka sa tulog, maybe magbawi ka na lang hanggat maaari sa nakikita ko sa iba sa inyo. May tao na may sikreto, ako nakikita dito, no? May tao na may tinatago or may tao na gusto kanya kausapin pero hindi ko alam kung gusto. Parang, kasi ganito yun, either gusto kanya kausapin, gusto kanyang i-text, or gusto kanyang tawagan, pero hindi niya magawa. Parang nahandun yung takot, or handun yung kaba, na nakikita ko sa kanya, pwedeng nahandun sa point na yun. They feel sad, they feel rejected, they feel abandoned. No, nahandun sa point na yun. Or pwedeng may tao na hindi ganun siya ka-open, or pwedeng may tao na hindi siya ganun na nagbibigay ng maraming salita pagdating sa iyo, pwedeng nahandoon sa point na yun, Nagkakaroon din ng bullying situation, ako na nakikita sa iyo. Sana hindi ka nakikisaw-saw dito, no? Yun na nakikita ko sa iyo dito. Sa iba dito, this a loss of thought, or may mga bagay na nagkakaroon ng competition situation, pwede may makikipagtalo, pwede makipag-away, conflict, or may makikipagmagalingan sa'yo, pwedeng nahandoon sa point na yun, or ikaw ito. May mga argument, battle, defeat, mga disagreement, ganyan, may mga ganon. Tingnan natin ang iyong energy. Pwedeng sa sarili mo lang din yun, no? Sa iba sa inyo, pwedeng sa sarili mo yun, nagsastruggle ka sa sarili mo, pwedeng nando sa point na yun. May emotional situation, Your energy, Gemini. Uy. Unang-una yan. Okay, within 3 days, 3 weeks, or 3 months, or 3 years sa iba, no? Kasi medyo matagal to sa iba. Magkakaroon ng clarity o magkakaroon na ng desisyon o maybe magkakaroon ng clarity sa isang bagay o sa sitwasyon na gusto mong malaman sa buhay. Magkakaroon ng pagbabago sa'yo. Ready ka na ba? Sabay ka na. O tingnan natin your energy. Okay, when it comes sa iyong energy, sa iyong energy may mga bagay o iniisip ka na nakapagpapastress sa'yo, nakakapag-depress sa'yo, o nakapagpapalet down sa'yo. Pwedeng nandun sa point na yun. O pwede rin kasi na may nakakausap ka, di ba? Na nakapagbibigay sa'yo ng ganong nararamdaman. Pwedeng nandun sa point na yun. Or pwedeng you're thinking about negativity, or pwedeng may tao na nagbibigay sa'yo ng mga negative situation, or negative thought, negative text, negative news, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Andito rin yung point na medyo depressed ata yung iba sa inyo o kaya is nagkakaroon talaga ng may mga anxiety or ikaka-anxiety mo, pwedeng nahandun sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga konting lungkot akong nakikita, feeling hopeless or may mga ikaka-disappoint ka, pwedeng nahandun sa point na yun,
Sa iba sa inyo may mga iniilusyon daw kayo, ganyan. Kung ano may mga pinag-iilusyonan nyo. And then also is medyo may nararamdamang takot para sa iba. No? Hindi ko alam in what way pwedeng may tao na sasabihan ka niya din matatakot ka or natatakot ka sa kanya, para sa ganito, para sa ganyan. Or may sitwasyon ka na natatakot ka na what if ganito, ganyan, ganon. Pwedeng nahando sa point na yan, ano, yung para sa iba. Handito rin yung point when it comes sa energy mo is ang nakikita ko sa'yo is may mga sitwasyon ka na hindi mo pa siya kayang i-let go, no? Or hindi mo ba kalimutan, or pwede rin kasi na you keeping your feelings, ano, para sa iba. Pwedeng you keeping your feelings at ayaw mo makita ng iba yon, or ayaw mo makita ni numan, no? Pwedeng nahando sa point na yon sa iba sa inyo. Sa iba naman is sa energy mo may pag-aalala eh. Hindi ko alam in what way. Siguro may pag-aalalang sitwasyon ako na nakikita. Hindi ko alam kung sa sarili mo ba ito o sa mga bagay na a-actionan mo, didesisyonan mo, sasabihin mo, pwedeng nandun sa point na yon. Ganyan. You feel pain, no, sa iba sa inyo. Kung may nararamdaman kayo na pain or may sakit kayo, i-remedy nyo kaagad o magpa-doktor kayo, magpa-check up kayo, okay? Sabi nyo, baka, sa iba sa inyo, baka mahina lang talaga yung resistensya mo ngayon, o baka pagod ka, o baka naman may mga nagaganap sa'yo na nakapagpapadown sa'yo, pwedeng nahando sa point ngayon, o may mga ubo, sipon, lagnat, or hatching, or masakit yung lalamunan, yung throat, you have the thyroid, basta may low energy kasi ako nakikita sa iba. So yung kailangan nyo rin siguro ng self-care, pwedeng na doon sa point na yan, no, sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko sa iyo. Nagkakaroon din ng pagiging careful this time, ano, sa iba. Pwede rin na doon sa point na sa iba sa inyo is may mga bagay o sitwasyon ka na parang ayaw mong malaman ng iba. Parang may ganun sitwasyon. Okay, parating sa iyo. Para sa iba ganun. Kuhanin mo lang sa iyo doon. Parating kay Gemini. Please show me. Parating po. May hinintay ka? May iniisip ka na gusto mong gawin para mag-success ito? Okay. So, iba sa inyo, may gagawin daw kayo na ginawa nyo na noon, gagawin mo siyang uli. Or nangyari na siya noon, mangyayari muli. Pwedeng ganun sa iba. Parating. Dali lang, anak. Ato din eh. Parating kay Gemini. Ano yung siyang ato din mo? Gumin ne? Hala! May ano? Okay, parating sa iyo. Okay, mag-ingat ka kasi may nagpaplano sa'yo ng masama. Yes. Mag-ingat ka na lang. May nagpaplano sa'yo ng masama, sa nakita ko dito, mag-ingat ka sa mga nakakausap mo. Mag-ingat ka sa mga taong mabait sa'yo. Sa mga tao na mga tao na magmamabaitan sa'yo. Mga tao na kukuhanin nila yung loob mo, mag-ingat ka. Yun. May mga bigla kang magaganap o mangyayari na parang gagawin mo, papracticein mo, i-work it out mo, pupukusan mo, or sa iba dito mamasterin mo. Ganyan. Andito rin yung point na parating sa iyo is may parating sa iyo, may gugulo daw sa isip mo eh.
Pwede may mga marireceive ka na sitwasyon na makapagpapagulo ng iyong isipan. Pwedeng text message, news, mga tao sa paligid, or may mga rami kang gagawin na gusto mong gawin, aksyonan, solusyonan, desisyonan, pwedeng sa iba ganun. No? Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba dito, travel to. You have a travel. Malayo o malapit yan. Parating din sa iyo is may tao kang makakausap. Nakuusap mo na to dati. Ibig sabihin, nagkaroon na kayo ng communication, nagkaroon na kayo ng connection nitong tao na to, na muling makakaroon kayo ng pag-uusap, or gusto kanyang kausapin, or gusto niyang makipagkasundo, or may taong gusto makipagkasundo sa iyo, pwedeng nahandun sa point na yon. Ay, anak, yun. And then also, ang nakikita ko sa iyo dito is you will become a center of attention, Gemini. Hindi ko alam why, pero either pag-uusapan ka or magiging sentro ka talaga. Yan, may mga meron akong nakikita na gagawin mo this week no? Sa nakikita ko dito parang may pagsasaayos, pagkukumpuni, paggawa. Ako nakikita parang meron kang, sa iba sa inyo parang meron kang uumpisahan, or pwedeng may mga bagay ka na i-let go, diba? Or sa iba dito is meron kang i-reset na situation. Yun na nakikita ko sa iba. Yun. Nahandun din yung point na makakaramdam ka raw ng pagod. Yan. Hindi ko alam in what way. Pwedeng dahil sa sobrang busy po, o kaya may mga gagawin ka na ikakapagod mo naman talaga, or pwede may mga makakausap ka na mapapagod ka, ganyan, o basta may mga pagod akong nakikita sa iba sa inyo. Sabi ko sana may nagtatabako, may naninigarilyo. No, ingat kayo, hindi yan maganda sa katawan. Okay? Yung sigarilyo na yan, hindi yan maganda sa katawan. Okay, sa iba sa inyo, mag-ingat kayo. Kasi, may mga taong galit sa iyo no? So, nakita ko sa iyo dito Pero basta maraming tao o may mga taong galit sa iyo, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Or pwedeng may iba sa inyo is 2 o 3 tao na galit sa iyo. Pwedeng iba dito, 4 o 5 or more than pwedeng sa iba sa inyo is ganun. Sa nakikita ko dito. Mag-ingat kayo. May mga offer sa inyo na hindi maganda. Yan. Love life man yan, opportunity man yan, kaya pag-isipan nyong maigi. Kung magkakaroon ka ng choices sa buhay nyo, is pag-isipan nyong maigi. Trust your intuition, be patient to make a choices, para hindi rin mag-mess, okay? Magkakaroon ng mga reminiscing from the past situation. Good or bad man yan, paari may mga marirevisit ka sa nakaraan, or sa iba sa inyo may mamimiss ka, o kaya may mga pag-aalaala sa nakaraang sitwasyon. Dapat iwasan ni Gemini. May tao dito na marami siyang sasabihin sa iyo, or ikaw sa kanya. Dapat iwasan, universe. Ano to? Lalaki? May lalaki daw makikipag-usap sa iyo. Kaso ang nakikita ko dito, may lalaking makikipag-usap o makakausap mo, pero parang hindi may sitwasyon na hindi magiging maayos. O hindi kayo magkakaintindihan, o pwedeng may mga sasabihin sa inyo na ganito, ganyan, ganun, pwedeng nandun sa point na yun, or ikaw sa kanya to, no? Basta lalaki siya. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan mo, syempre, yung mga tao, or ikaw yung mga sitwasyon, o tao, o ikaw ito, yung mga magkakaroon ng mga salungatan na sitwasyon.
Hindi pagkakasundo, pagtatalo, alitan, madaliin yung mga bagay o sitwasyon sa buhay. Iwasan mo na paulit-ulit na gawin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo. Kumbaga, hanggang din yung point na iwasan mo magpaplano ka tapos hindi mo naman magagawa, hindi mo naman matutupad, mga ganong sitwasyon. Iwasan mo, syempre, yung hindi mo baguhin yung pananaw mo sa kinabukasan. Ibig sabihin, kung in the past, hindi nag-click yung perspective mo o yung pananaw mo kinabukasan mo, baka kailangan mo ng strategy, 'di ba? Baka kailangan mo baguhin 'yun. 'Di ba? Yung mga pananaw na 'yun. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng recovery in some aspect of your life. Kung may mga bagay na need to recover, bagay na need to heal, o mga bagay na kailangan mo na i-let go talaga at you need to move on, gawin mo. You need to find peace. Ang sinasabi dito, gawin mo yung lahat, no? Kasi nasa sayo naman lahat ng tools, kumbaga, to do things right and good and nice, kumbaga, na doon sa point na yon. Iwasan mo din na mas maraming lumabas na pera than sa pumasok. Okay? Yung may imbalance ka. Iwasan mo na kung may mga bagay o situation na kailangan mo i-try mo. Why not? Diba? Try and try until you succeed. Kumbaga hanapin mo yung mga bagay o sitwasyon o tanungin mo rin yung sarili mo. Ano ba yung mga bagay o sitwasyon na magjo-joy ako, magiging happy ako, o gusto ko ma-fulfill. Tanungin mo rin yung sarili mo, and then, kapag nalaman mo na kung ano yun, and then move on. Try mo, di ba? Yun ang sinasabi dito. Yun. And syempre, kung may mga bagay na kailangan mong iwasan mo. Talikuran, i-let go, gawin mo. Nandun sa point na yun. Okay? Tingnan natin ang iyong love. Yung mga taong peke or being peke. Being peke. Yan, iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Gemini. In love. Vice versa tayo. Don't forget to subscribe, like, comments, and share. At paki-hype na lang din ang aking video. Thank you po. Your love. Vice versa ha. Energy reading tayo ha. Hindi to personal reading. Kamusta naman po yung love ni Gemini Universe? Love, love, love. Thank you. Okay. Kung ikaw is single, LDR ka bulol. LDR kayo. Okay, sa iba sa inyo, parang may nakakausap ka na? Isa, dalawa, no? Sa iba sa inyo. Pero ang nakikita ko dito, mararamdaman mo to kasi mabait siya. Tsaka mararamdaman mo patient siya. Or baka ikaw ito, no? Pero, isa dito may boundary sa'yo. Or parang nag-put siya ng putting a guard pagdating. Siguro kasi bago, pwedeng nandun sa point na yun. Or ikaw, you need, pwedeng nandun sa point na yun. Itong sitwasyon na ito, pwedeng sa iba sa inyo makikilala ito by internet, social media, pwedeng nandun sa point na yun, ano, sa iba sa inyo, or pwedeng sa iba sa inyo is may tao talaga nagkakaroon ng interest sa'yo. But still, you need to be careful. Mag-ingat ka na lang din, ano, dito sa sitwasyon. Kasi ang situation kasi, ay iba dito, tatlo pala to. Sa iba sa inyo kasi is kailangan mo daw maramdaman o kailangan mo daw makita yung intention talaga ng tao na yun sa'yo. At kailangan mo daw makita yung katotohanan. Baka mamaya third party ka, diba? Baka mamaya option ka, diba? Mga ganong sitwasyon. Kasi there's a problem, ako nakikita. Kung kayo is nakahiwalay nito, yes, nagkaroon na paghihiwalay sa nakita ko dito sa'yo. Kasi alam mo yung point na isa sa inyo kasi naging malihim. Pwede rin kasi na naging dalawa talaga kayo sa situation. Nagkaroon ng third party or ikaw yung third party, maybe nando sa point o may nalaman ka sa kanya. Naging patient naman din yung isa, naging mabait. Kasi kung titinan ko dito, hindi lang ikaw, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, nakausap niya. At hindi lang ikaw. Kumbaga, ito yung tao na
they playing, kumbaga, or maybe this is you. Kumbaga nandun sa point na, ano siya, madali siya magkaroon ng interest sa ibang tao. Nandun sa point na yun. Ako nakikita sa kanya. No? Well, it's your choice. Pero ang nakita ko dito kasi is, hando siya sa point na may pagbabalik. They want o gusto niya mag-apology, maybe na hando sa point na yon. Pero parang gusto niya ulitin yung tragedy. Sabay ka ng joke. Sabihin na naman, ate, parang hindi naman totoo sinasabi, tumatawak. Alam niyo, hayaan niyo na ako tumawa. Alam niyo yun. Saan ko pa nabasa yun? Saan ko pa nabasa yun? Alam niyo, ini-stress niyo yung sarili niyo. Huwag niyo seryosohin masyado. Ano ba ka ba? Basta wag niyo seryosohin masyado. Ang kailangan niyo lang kasi dito is, kailangan niyo magkaroon ng idea. Hayaan niyo nang tumawa si ate. Alam man seryosohin ko to. Diba? Kailangan happy-happy lang, Lord. Tatanda kayo niyan. Magkakakulubot-kulubot kayo sa mukha niya. Kayo din, papakit kayo. Lalaki ka man o babae. Okay? Be happy. Okay, yun ang nakikita ko dito sa iba sa inyo. No? Parang ang nangyari dito is nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan nung the past situation. Halimbawa, nagka-third party, di ba? Nagkaroon sila hindi pagkakaunawaan. Either nagkahiwalay sila o nag-away sila. Kaya ngayon, they thinking na bumalik sa'yo. Pero handun yung kaba, handun yung takot na nakikita ko sa kanya. Hindi niya alam kung tatawagan kanya, iti-text kanya, or pwedeng makikipag-communicate siya sa'yo, no? Yan. Sa iba sa inyo, handun yung point na nagtatanong-tanong muna siya, o kaya naman is they spying you. But still, hando pa rin yung interest niya pagdating sa'yo, no? Or ikaw ito sa kanya. Sa may mga third-party relationship. Alam nyo, or maybe you are the third party, no? Itong relationship na ito, paulit-ulit lang to eh. As in, paulit-ulit lang. Same cycle. Same pattern. same. Well, it's your choice. Choice mo na to, no? Sa nakita ko dito. Pero ang sinasabi kasi dito is, well, energy lang naman to nakuha ko, no? Nasa sa inyo pa rin naman to. May mga time na magkakahiwalay talaga kayo. Pwede magkakahiwalay kayo, magkakabalikan kayo, magkakabalikan pa rin kayo. Choice mo na yan. No? O kaya may mga talagang hindi kayo pagkakaintindihan. Isa sa inyo may unfinished business. Yun ang nakikita ko dito. May mga anak na ba kayo? Maybe both of you may anak para sa iba, or maybe may isa, dalawa, o tatlo kang anak sa iba, or maybe baka hati kayo. Hati no? Or kung wala, well, handun yung pagiging you're enjoying your life, or handun yung pagiging, isa sa inyo is na handun yung pagiging immature, no? Nung isa sa inyo. Yun. And kung wala naman kayong third-party relationship, same pattern pa rin, no? Kumbaga, minsan magulo, minsan okay, minsan magulo, minsan okay. Paulit-ulit, as in paulit-ulit, no? Nandun sa point, minsan loss of control. Ako nakikita sa iba sa inyo, no? Kumbaga, same cycle yung situation. But still, sa mga walang third party dyan, is okay naman din, kasi isa inyo mahaba din naman yung pasensya, ganun, understanding, kumbaga, but still, they still pain, no? May mga pain, baka may mga time na mag-away kayo, no? May mga time na hindi kayo magkasundo, kaya medyo habaan nyo na lang yung pasensya nyo. Tsaka kung ganito yung relationship, na paulit-ulit cycle, hindi ba kayo napapagod? Parang ako yung napapagod, alam mo yun, yung point na yun. Medyo, kung saan man kung sa relationship man yan o sa buhay nyo, yung paulit-ulit na sitwasyon, di ba nakakapagod? Di ba? Parang may mga bagay na hindi kayo natututo, may mga bagay o sitwasyon na hindi nagiging maganda. Yun. Yun na nakikita ko. May mga sagabal din para sa iba. No? Yun na nakikita ko dito. Well. May mga yung mga naman, may mga outgoing or may mga excitement situation o mga ikaka-excite ka naman dito sa sitwasyon na ito. Alam mo yun? Pero kung paulit-ulit, nakakapagod ka. Yung isa sa inyo, may hindi sinasabi. As in. Pwede isa sa inyo, they always say sorry or palagi niya pinaparamdam sa iyo yung sorry, ganyan, yung apology niya. Ganyan. Pero isa sa inyo may secret or may hindi siya sinasabi. May pagsisinungaling.
O may itinatago, maybe. Pwede rin kasi na hindi rin naman na kailangan. Pwedeng nandun sa point na yun. Your money and trabaho. Pwedeng magbigay ako ng another message. Another message, may nakikita ako sa'yo na bad luck. Maybe hindi naman sa inyong lahat, but still there's a bad luck situation. Ako na nakikita sa'yo, money and trabaho. Teka lang ha. Tutuloy ko lang ito. Okay. Okay, ito na yung message kanina ha. Merong sitwasyon na paulit-ulit o may sitwasyon na naulit na noon na muling mauulit muli ngayon. May ganyan. Magkakaroon ng kaguluhan, may paglaban sa pagbabago, or mga parang may tao kasi na parang hindi niya kayang i-accept yung pagbabago magaganap sa buhay niya. What if ganito? What if ganyan? Tapos, may mga urong sulong na situation o kaya naman is may mga idinidelay or madidelay o may pag-delay o pagpapaliban na situation. Ano? Yun ang nakikita ko dito. Pero basta, yun ang mga iwasan nyo. Bakit sinabi ko yun, hindi nyo naiiwasan, di ba? Yan. Well, para halimbawa sa relationship, ilang beses na kayong nag-aaway, ilang beses kayong nagkahiwalay, pero paulit-ulit kayong nagkakabalikan. Hindi nyo ba napapansin na si universe na gumagawa ng sitwasyon na kailangan may matutunan kayo, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan ganun. O kaya sa pera, halimbawa, di ba? O sa trabaho, ganun. Parang alam niyo yung point na hindi, kaya nangyayari kasi yung paulit-ulit na sitwasyon sa buhay natin. Hindi natin natututunang maigi yung sitwasyon. Kaya ang gagawin ni universe, ibabalik kanya na ibabalik sa isang sitwasyon sa buhay mo para mas mag-open ka talaga. O kaya pwede rin kasi na ayaw mo lang talagang ma-accept at ayaw mo lang talagang, yun nga, tulad sabi ko, parang nilalabanan mo lang din yung sitwasyon, di ba? Kaya, nag-i-stay ka dun. Well, choice mo yun. Okay, kung wala kayong trabaho, sa mga walang trabaho dyan, hoping hindi naman kayo tamad, di ba? Hoping naman sana naman kumikilos din kayo, di ba? Na doon sa point na yon. O baka naman kasi na katatanggal nyo lang sa trabaho, wag naman po sana, di ba? O baka naman kasi ngayon nag-uumpisa ka na ngayon sa bagong trabaho mo. Pwede na doon sa point na yon. O maybe you have an idea. Sana may trabaho kayo lahat, okay? Pero kung naghahanap ka ng trabaho, yes, may mga magbubukas na bagong pintuan sa'yo. Pwede ibasin nyo is for abroad, o kaya naman is ibasin nyo is yung mga opportunity talaga na darating at magbubukas na pintuan para sa'yo. Kaya ngayon is you need to grab it. Huwag kang ma-stagnant in your situation. Ano? Yun, nakikita. Huwag kang magpa-stuck. Ganon. Sa iba naman sa inyo is kung may trabaho kayo, ang nakikita ko sa iba sa iyo, may mga tao, maaring isa ka rin doon, nabi ka na no? O kaya may mga tao sa nasa paligid mo na matitigas talaga yung ulo. 'Di ba? May mga tao o isa ka rin doon na wala silang pake sa'yo. Parang alam mo yung point na hindi ka nila binavalue, ganyan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Parang ikaw binavalue mo sila hindi, ando sa point na yung mga tao na sana hindi ka rin kasama dito, mga irresponsible kumbaga, or maybe they thinking of you na irresponsibleng tao ka, pwedeng nahando sa point na yun, yun na nakikita ko sa iyo. Alam yung point na parang gagawin mo yung lahat pero walang value sa kanila yun, as in, parang pag gumawa kasi ng isang tama, halimbawa 10 yung ginawa mong tama, nagkamali ka ng isa, lahat yung burado. Alam mo yung mga ganung type, may mga ganung point. Yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And then also, sa pera mo naman, sa pera mo is, nandun yung point na sana lahat kayo may pera. Sana lahat kayo may ipon kasi iba dito parang nagsi-zero balance. Sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, baka ito na yung kinakailangan nyo na talaga na mag-decide. Na mag-ipon ng pera, ganyan. Sa iba sa inyo, baka you're starting to invest with something, baka mag-open ka ng business, or mga bagong trabaho, o nagkakaroon ka ng idea,
diba, na gusto mong gawin para mas lumago yung pera mo. So, iba naman sa inyo is magkakaroon ng pagtatapos pagdating sa situation, pagdating sa pera. Ibig sabihin, kung dati is nag-stagnant ka, na-stuck ka, or naging matumal man yan, ngayon hindi. Mas mararamdaman mo ngayon yung unti-unting bunga or unti-unting paglago ng situation. Halimbawa, sa trabaho mo is naging matumal o kulang ka sa oras. Ngayon, mas mararamdaman, madadagdagan yon. Ibig sabihin, madadami na yung oras mo, o kaya naman is magiging night shift ka, ganyan, nahando sa point. Sa iba naman sa inyo, may mga magbubukas talaga sa iyo. May mga magbubukas na oportunidad para sa iyo. Na yun yung ikakasimula ng iyong paglago sa buhay. Yun ang nakikita ko sa iyo. Kumbaga may ibibigay sa iyo si universe. No, magkakaroon ka nga ng choices sa iba sa inyo no. Yun ang nakikita ko sa iba sa iyo. Maaari magkakaroon ng pagkaplano, pero mag-ingat ka pa rin sa pera mo, no. Kailangan you can manage it. English pa si ate. Yun, i-manage mo talaga ng tama. Balance. Kumbaga, nando sa point. Kailangan you have a logic organized. Iba sa inyo, you are a boss, or maybe a leader. Yan, na nakikita ko sa inyo dito. Yun. Baka sa inyo talagang kayo business person, o kaya naman is madiskarte ka lang din siguro. Ganyan. So, iba sa inyo medyo mahilig makipagsapalaran. Alam mo yung, ay sana hindi kayo nagsusugal, May nagsusugal ba? Sana, or kung may taong nagsusugal, is iwas ka na lang sa kanila, or ikaw yung tao na mahilig ka talagang sumugal sa situation na hindi mo alam minsan. Alam mo yung, di ba may mga tao na mahilig sumugal sa sitwasyon na, bahala na, okay, papasokin ko tong trabaho na to, okay, bahala na, basta magkapera ako, bahala na, ganito, ganyan, ganon. Diba? Kumbaga, syempre, hindi naman nawawala yung plano. Kumbaga, you always try, parang handun yung motivation mo to try something. Alam mo yun? Yung iba sa inyo ganon. Arigato namaste, God bless.